So, in the last video, ang ginawa natin is na yung pagde-delete nagre-require ng authorization. Now, on our next videos, we're going to create yung update naman. We need to require authorization din pag nag-update ka. So, kumbaga, hindi ka pwedeng mag-edit kapag hindi ikaw yung may-ari nung listing na yon. So, reminder lang guys, dito sa kung mapapansin nyo na sa huling video, may typo ako kasi kinopy-paste ko to eh. So, hindi ko siya nabago dito. Yung set dito, dapat dito sa ilalim, sa get flash message, dapat naka-declare siya as get. Okay, so yun, kung na-edit nyo lang yan, then we can continue na. At ayan na nga si Pau Pau, tinatawag na ako si Pau Pau. Tapos doon sa video na naririnig yung paghingal ng aso ko. Yung mga aso ko kasi obese. So, ayan. So, matatabang aso. So, ngayon, ang gagawin natin, ito madali lang to eh. Dito sa listing controller natin, ang kailangan natin gawin, kasi ilalagay natin siya sa update, di ba? So, dito sa update natin, hanapin natin yung nilagay natin dito. Ayan, dito sa delete, di ba? Meron tayong delete. Yung delete natin siya si destroy eh. So, yung method na destroy natin, meron tayong authorization doon. So, ang gagawin natin, kakopy lang natin yan. So, kinopy ko siya. And then, before i-allow, ayan, dito. Diba may ganyan? Before you call on yung, where is that? This one. Before you call on the allowed fields to be edited, paste mo dun yung authorization. Ayan. And then, sa authorization kasi nito, ang nakalagay ay to delete. Ngayon, itong allowed fields kasi, ito ay para sa update. Ayan, no? Para sa updating ng parameters. So, you need to just type here, update. And then, kapag kinlik mo yung edit, or kapag kinlik mo yung save, ang gagawin niya, redirect ka lang niya dun sa listings page. So, save natin to. Save natin yan, and then let's try to edit something na hindi ako yung may gawa. Katulad nito, web developer. Diba? So, click ko to. And then, refresh nga natin yan. And then, punta tayo sa edit. And then, kunwari, nalagay natin web developer sales lady. Okay, and then, click natin tong save. Ayun, you are not authorized to update this listing. So, ayun na. Ngayon, ang isa pa natin pwedeng gawin is kapag halimbawa, kasi sa submission ng form yun eh. Dapat, kapag hindi ikaw yung may-ari, dapat hindi mo makita yung form na edit. Diba? Para mas maganda. So, another is, halimbawa, cancel ko to. Halimbawa, pag inopen mo yan, halimbawa, nag-open ka, halimbawa, ito, details. Kapag inopen mo, dapat hindi ito makita kung hindi ikaw yung may-ari. Okay. So, ang gawin natin, so, ayun, pumayag na siya na hindi siya makakapag-edit eh. So, next is, copy natin ulit ito. Doon sa edit part naman yun eh. Teka. So, copy natin ulit ito. Copy natin yan. Tapos, doon sa part ng listing controller edit. Where's the edit? Ayan, kasi sa listing controller edit natin, dyan lumilitaw yung form eh. What's the form? This one. Yung load view listing na yan. Doon siya lumilitaw. So, ang gagawin natin ay sa ibabaw nito. Ayan.
paste mo dito. After ng public function edit, parameters, paste mo na dyan. And then, dito na lang pala. Undo natin yan. Let's do it here after checking the listing. Before mag-load ng view. Yan. Okay. Before we load the view. Kasi nandun pa lang si listing eh. Oh. Okay. And then, ano ba nalagay natin dyan? So, ganun din. You are not authorized to update this listing. So, save natin to. So, balik tayo rito. Tingnan natin si data analyst. So, details. Edit. You are not authorized. So, hindi na siya papasok dun sa edit page. Okay, so let's go back to listing. Ayaw ko na papasukin. So, ngayon, mas maganda sana kung ito, wag mo na rin ipakita. So, try nga muna natin kung nakakapagana tayo. So, try ko muna ako na, dito ba makapag-edit ba ako? Tech support, kunwari. Ito ako may-ari nito, for save. Okay, so yun, pwede. Gumagana pa naman. So, ang gawin natin is, so we need to do is, we need to go to show.view.php. Where's our view? Here. Where's, it's inside the listing. So there. Okay. So inside that, we look for, we need to find yung si edit. So ito siya. Tsaka si delete. Yan, yung dalawang button na yan. So maglalagay tayo dyan ng if else or ng condition. So sa ibabaw nito, lagay natin php if, and then sa ilalim niyan end delete form, tama, sa ilalim nito we put in an end if statement. Okay, and then end if, and then okay, let's call on the authorization session. So lagay natin authorization is owner, and then we pass in listing, and then we call on user underscore ID. Now for it to work, you need to add framework above, diba? Like this one, use framework authorization. So copy ko to, paste ko dito sa ibabaw. O kaya pwede rin natin gawin, tawagin mo na lang dito framework / authorization. I think we're good. So save. O yan, nawalay guhit. So check nga natin, reload natin to. So punta tayo ng web developer details. So yun, hindi na nakikita. So now you have full authorization sa lahat, diba?
Okay. And then the last one I think we need to do is the keywords and the location. Oh, wait lang. Hello. Okay, so tuloy tayo. So what we need to do now is the search functionality. Okay. So let's use the search. So para sa search natin, ang kailangan is we need to create a new route. Okay, so close ko muna to iba. Punta tayo ng views, partials. This one, showcase search. So inside, where's the form? This one. Okay. So we need to include method equals get. Yan. So next would be the action. So the action is it will go to /listings/search. Okay. So save natin yan. So the name is keywords and location. So save natin to. Let's get out of here. And then we go to our routes page. We're going to put it palakayin ko lang to. Yan. So let's put it above listing controller ID. Yan. So gawin natin dito ganito. So router get to /listings/search, and then it will go to listing controller, and then it's going to be a method search. Yan. So inside listing controller, we will be doing, we're going to create a search method. Save natin.
So, sa listing controller, sa dulo, sa ilalim, inside the class, we will be calling on dito. I think, no, dito pala. Teka, ayusin ko nga So, dito, mag-comment tayo dito. Comment that search listings search listings by keyword and location. So return void, and then let's call this public function search, and then so try nga muna natin, inspect and die tayo, and then tawagin lang natin super global git. Yeah, save. Let's see. So I'll type in kunwari development search, but it didn't show. I think I need to save muna and then refresh. Keywords is development search, ayun. So, you just need to refresh. So hinahanap na niya. Okay. So now gawin natin ganito. So let's create a variable for our keywords. Refresh ko muna to. What? Teka, mamaya. Dito pala. Keywords equals is set, and then you go get, and then keywords. Okay. And then get, and let's wrap it as array keywords. So trim natin to in case na may spaces yung itatype ng user. Okay. Keywords, and then let's leave it blank. Okay, and then copy natin to, and this one's for location naman. So the keywords would be turned into location
And then this one is location. And then location. Save. Refresh. I think it's Teka, localhost tayo. Localhost. Yun. So, gawa muna tayo ng basic na query natin. Query. So, tatry muna natin sa basic na searching. So, select all from listings where title okay. Let's do like. Okay, when you type in like, so ang gagawin yan is ganito. Software. So, ganyan. So, let's put a percent sign in the beginning. It means 0 or more characters that occur before the word software. So, kunwari, dun sa description mo, may lumitaw na ganun. Yun yung lumitaw niya. So, lagyan mo rin dito sa dulo. Kunwari, may kasunod yun. Software developer, ganun. So, kunwari, developer yung tinype. Yan, dilitaw dyan. So, since so, yun. And then, let's call on listings equals, and then pwede tayo mag-query ng database this db, naghihilik yung aso ko, query, hindi, ang gawin muna natin ganito, query yan, and then basic inspect and die muna tayo, and then pass in listings. So, teka, dito pala lagyan natin ng fetch all. Fetch all. Yan. So, save. Try natin. Development. Search. So, ayan yung mga lumitaw. Software engineer, we are seeking, ganyan-ganyan. So, kapag nakakita siya na mas maraming word na software, lilitaw dyan. So, you can try that dun sa database niya. Kaya lang dahil. So, now, let's edit this. Kasi hard-coded to eh. So, instead of doing like software, we can do this colon keywords. Okay. And then we put in params array. So, lagyan natin dito. Gawin natin ganito. Keywords equals, instead of just typing in the keywords, let's do this. And then let's wrap it inside a
braces. Meaning, kasi kapag ganyan, ano mangyayari? What would happen is, kung ano yung input na tinype, and then, dahil di ba pinakita ko kanina yung sa software developer, ganun. Kumbaga, yun yung titingnan niya dito. Parang, kunwari, kung ano yung malapit, ganun. Diba? If there's a beginning na ganyan, or an ending na ganito, second word, kunwari, si ano, yun nalilitaw. So, ngayon, dito, lagyan natin dito sa loob ng query natin, params. Yan. So, save. Teka, wait. Keywords. So, what's wrong with this one, params? What did I do? Save. Refresh. Line 267 and expecting something na dito yun. It should be this. Save. Ayun, aray. Kaya nga, ibalik natin dun sa kung local host. Yan. So, try natin. So, ano ba ma-try dito? Developer. Search. So, ayun na. Web developer. May element na web development. Ano ba meron tayo dito? Show all jobs. Software engineer, developer, graphics, data scientist. So, yun lang yung lumitaw kasi yun lang yung may developer sa keyword. Ito nga palang part na to, tumatanggap to ng hindi siya case sensitive dahil nga meron tayong ganito. So, kunwari, mag-type tayo, small letter lang, developer. Search. Yun, lumitaw din to. Tapos, kunwari, try natin, malaki. Search. Ganun pa din. Diba? Okay. So, now it works. So, dito kasi, title lang yung sinesearch natin. Kailangan, dugtungan din natin to. Okay. So, after nung keywords, we can use or description. So, okay. Ang gagawin natin ganito. Description, like, colon, keywords, and then copy natin to. And then, followed by, or, tags, and then paste natin yun. Tags like keywords, copy ko na lang itong keywords like keywords, copy. Tags like keywords, what else? Or company, maybe some people will look for the company name like keywords, what else? Pa ba? Pwede ka maglagay kung anong gusto mo dyan, basta as long as like keywords yung kaduktong niya. Pero I think it's okay na to. So, kunwari, lagay natin dito, tech.
search. Ayun, daming lumitaw. Diba? So, tech. Ayun. So, merong software engineer, web developer, web tech solutions. So, now, gawin naman natin location. So, dito sa params natin, let's add location. And then, let's do the same thing that what we did. Percent, braces, and then, location variable. Yan. Save. So, ngayon, edit natin tong natin. Eto, lagyan natin ng ganito. Title. And then, sa ending, lagyan din natin ng ganito. Keywords. Wala title hanggang sa dulo ng keywords. Lagyan na open, close, parenthesis. Okay. Para, maisingit natin yung para sa location. And then, open, close, parenthesis. City. Like. Teka. Like. And then, colon. Location. Okay? Hindi ngayon, ang gagawin natin, pero wag na natin copyhin kasi dalawa lang naman yan eh. Or, state, like, colon, location. Okay? Save. So, meron magdadagdag tayo dyan. Pero wala naman na, diba? So, kunwari, search tayo rito. Kunwari, NY. So, refresh. Search. Yun. So, lahat ng New York lumitaw. So, it means it's working. How about Boston? Kunwari, boss. Bo. Ayun. Lumitaw yung Boston. NE. Wala. So, nabura ko pala yun. So, yan. Gumagana na siya. Pag sinearch natin, lumilitaw lahat. Diba? So, gumagana na yung search form natin. So, kailangan show view na ngayon lalagay natin dyan. So, tanggalin natin itong inspect and die. And then, we do load view. Load view. And what we're going to do is slash listings slash index. And then pass in and then we pass in listings and then variable listing listings. What's it? What else? Keywords. Set it to keyword and then location set it to location then semicolon save. So let's see, developer search. Yon. Okay, but the thing is, this one, it says all jobs. So, punta tayo sa listings natin. Listings index. Sa all jobs, palitan natin to.
So, create tayo dito ng PHP. PHP is set, and then ang gagawin natin, kailangan maghanap siya ng keywords, and then let's say teka, wag na, gawin na lang natin if yan, baba natin to, yan, baba ko nga rin to because it looks dirty. PHP if, and then let's do PHP else, and then let's do an end if here. PHP end if. PHP end if. Yan. So let's search if is set keywords, then we show this. Let's do a message here, search results for, and then we echo keywords. I think okay tayo dyan. And then, if not, else, try natin all jobs. Okay. So, save natin. So, refresh natin to. Lagay natin tech. Search. Yay! Got the user input. Yes, pangit. So why it's mali? So halimbawa ganito. Halimbawa ganito gawin natin, script. And let's say ang sabi niya alert script alert you have been hacked, NEUST, and then we close the script tag. Okay, and then search. There you go, look at that, tumakbo yung JavaScript, you have been hacked, NEUST, sabi niyang ganun, diba? So yun yung problema dun. So, balik tayo. Dapat hindi ganun. So, ang gawin natin, we need to sanitize these keywords. So, that's easy. All you need to do is you put in HTML special chars. Then, let's put it inside that. Yan. Save. Let's resubmit this one. Yon, di ba? Yeah. Di ba? Okay. So, yun yung problema kapag vanilla PHP yung gamit mo, maraming issues. Diba? But if you're using other frameworks tulad ng Laravel,
naka-built-in na yung protection nun. So, kaya common na pinaglalaro ng mga hackers, mga PHP na website eh. So, ayan. And then that's it. That's it. Natapos na natin. Kung umabot ka sa video na to, palakpakan mo yung sarili mo. Kasi natapos natin. What a fucking marathon, ano? So, what we did was, ano yung natutunan natin this sem? Number 1, natuto tayong mag-tailwind. Natuto tayo ng SQL workbench. We created something that's very clean. Di ba? Search results for, ayan, no? It's very clean. You have a code that's on an MVC. Yung architecture nung code mo, yung folder structure mo is naka model view. Diba? So, it's really good. Model view controller. So, what happens next? So, kayo na nagko-code nito sa bahay, ang kailangan yung gawin is you just need to you create your redesign and then you create your content here. And then I'll wait until Tuesday ng tanghali. Diba? I-upload nyo dun sa GitHub repository ninyo. Actually, lahat ng mga activities na pinagawa ko sa laboratory, you can upload it in your GitHub repo. Just make sure na yung GitHub repository ninyo is naka-public. Yun nga pala, di ba? Natuto kayo ng mag-version control using GitHub repo. Using Git and GitHub. You've learned that. So, kapag nag-apply kayo ng OJT, magagamit nyo to. Kasi when people or programmers see kung paano kayo mag-structure ng code, ng folder ninyo, at ang pinakamahalaga rito yung routing eh. Ito eh. Kasi hindi ito na ituro last year. Tulad nga nung sabi ko sa inyo, meron akong isang estudyante na magaling yung bata, kaya lang hindi siya natanggap dun sa pinag-OJT-han niya kasi wala siya nito. Ayan. So, yun. Diba? So, you've learned something new that you can't learn from anybody else na nagtuturo ng WS03. Yun. So, congratulations sa ating lahat. This is a fucking marathon. And if natapos mo to, paki-comment yung pangalan mo. And I'm proud of you guys. Diba? So, kung kailangan nyo matuto ng Laravel, siguro sa bakasyon, mag-upload ako ng video, pero gusto ko naka-private, para kung sino lang yung magre-request, yun lang yung bibigyan ko ng link. Okay? So, ayan. Pwede na rin ako maglaro ng mga games ko kasi natapos ko na to. So, tingnan natin, di ba? Yan, nakapag-create kayo ng full stack na responsive web design, naka-tailwind, may composer, and then naka-MVC using only vanilla PHP. And that's it. Good luck. And goodbye.